What's up mga katension? Nagbabalik ang DIY po na Technician sa mga hindi pa nagsusubscribe guys. So subscribe na kayo. Click ang notification bell button. Click ang flash nyo rin ang mga videos. So yun guys, magre-review tayo ng Miniware TS1M. At siya po ay multifunction mini soldering station. So ibig sabihin kasi yun guys, yung M niya yun, multifunction kasi yan eh. So kasi mostly ang series ni Miniware ay TS guys. So TS80, TS100. So ito kasi guys ay multifunction, isang multifunction na soldering station. So ayun guys, ay binili ko ng $135. So nasa 8,000 or 7,000 to 8,000 mga ganyan guys. So depende kasi sa palitan guys ng peso eh. So ang mga bundle niya guys ay may kasama na siyang charger. Ayan. Tapos syempre kasama dapat yung handle niya. Tapos yung eto guys, dapat hindi kasama to eh. So kasama siya sa bundle. So etong dalawa na to guys ay kasama sa bundle ng C245. Ayan. So eto kasi guys, kaya nito ang handle ng C115, C245, C210, tapos H100. Ayan. Yung H100 yata guys, wala pa nun. Ang gagawa kasi yata nun is yung Miniware. So, yun ang ano nila, handle nila guys. So, eto guys ay... Hindi guys, magsimula muna tayo dito. So, eto guys, nung unang hawak ko nito, ang bigat. Ayun o. Ngayon, meron ako nito na eto guys, Anker. So eto guys ay 140 watts na charger. Ayan. So ayun yung input, ito yung output niya, tapos ayun yung input niya, ayan o. Input 100 to 240 volts AC yan. Tapos ito yung output niya guys, up to 28 volts, 5 amps na max. Ayan. 240 watts. So ito guys ay type C. So halos magka-press lang sila ng bigat. Pero hindi ko pa nakikita guys yung loob nito. So ito, pag bumili ka nito guys ng bago, syempre is nasa $90 or $95. So plus tax, tapos shipping pa nito. So abot ng $100 plus. So ayan, ito guys is $135 lahat-lahat. So isipin ko na bumili ako nito ng $100 guys. Tapos ito is $30. Although mga ganito guys ay mahulog. Yung mga ganito guys ay mahal kasi yung ganito na original guys ng JBC. Ayan. So ito yung sa akin guys ay generic lang to. Okay lang yan sa akin guys, at least kasama yung mga ganitong tip. Ayan. So, yung ano nito guys, presyo kada isa is $10 to $20. So, depende sa seller. So, ayan, at tingnan muna natin tong charger na kasama. So, ngayon ko palang makikita to kung anong klase to. Tsaka walang ano siya guys, wala siyang brand. Brandless. So ano kaya yung tsura nito? Uy, ang ganda. Ganda. Akala ko isa lang. Sa akin isa lang. Ito, tatlo na type C tapos isang type A. Galing. So ito siya guys. Kapag ginamit natin siya. So, yan nyo na lang guys. Screenshot nyo para malaman nyo. So, basta max nito is, ayan, 140 watts. Total yan guys So, pagka pinagsama-sama to, automatic na lang siya nagbibigay ng maximum wattage. Hindi siya guys yung, kunyari ito, 140 watts, tapos 140 watts, sabay yung 140 watts, hindi. So, ito total niya yan, sabay-sabay. Okay, kunyari dito 80 watts. Tapos dito sabi natin 60 watts, ganyan. So 120 watts na.
O, 10 watts dito, tas 10 watts dito, mga ganyan. So, ay, yun ang mahirap dito. Mahirap siya dukutin. Lalo na kung wala kang kuko. Pero okay lang. Ito kasi guys, ito, nakalabas. So, ayan. At ang ganda ng pala ng ano natin. Sakong-sakto. Kailangan ng asawa ko ng charger. Napapawi siya ng charger. Ito na lang yung uuwi kong charger. Para sa mga ano niya, devices niya na gagamitan. Paggagamitan. So, ito guys ay yung handle niya. So, ang binili ko rito is yung K-tip. Ayan, tama. K-tip. Ayan, 245 guys. So, C245 kasi talaga siya guys. So, eto. Ayan o. Galing talaga sa Miniware siya. Ayan. So, eto. Nilalagay lang yan dito. Sa mga baguhan dyan, syempre di pa to alam kung paano gawin. Ayan, di ganun lang siya guys. Pero matigas na yan. Promise, matigas na siya. Mahirap na siya tanggalin. So, tignan nyo yung pinaka-tip niya guys para may idea kayo kung ano yung itsura niya. So, sa kanya guys ay talagang buong tip yung ano niya. Wala siyang hati. Ayan o. Ayan guys. Para may idea lang kayo. So, ngayon, kailangan natin gagamitan mo natin guys ng ibang tip. Gamitan natin ng regular na tip. Itong laging ginagamit ito guys, itong B. So, ito yung itsura niya. Ito yung gagamitin natin dito. Ito guys, generic lang to Wala siyang brand. Pag generic guys versus sa original, so itong original, yung buong tip niya ay walang dugtong. Ito guys, meron siyang cylinder ito. Meron siyang tubing. Ito mo, hindi siya diretso. Ayan. So, okay lang 'yon. Gagamit naman yan eh. Mamaya na ito gagamitin. Tsaka ako na gagamitin to guys. So, dito. Ayan siya guys. Para may idea kayo. Ayan. Universal Control Compatibility. Tapos, Smart Temperature Detection. Maximum niya, wow, 200 watts output. Tapos, Ultra Compact Design. Syempre, ayan. At ito siya guys. Ito yung model niya. Syempre. Ayan siya guys. So, pag bago nga pala guys kailangan isa lang yung seal niya na bilog. Okay, pag yan dalawa or marami na multiple, ibig sabihin nabuksan niya na yan. So, ayan siya dapat. Wala pa siyang bukas. Kasi naipit to kasi wala to guys sa nung na-receive ko to, wala to sa plastic. Wala to sa plastic, wala to sa guys sa box, nasa plastic lang siya guys nakalagay. Pero basta yung loob niya is okay na rin ako. Yan. Wow, ganda guys. Ayan siya. So, wala siyang tag dito. Yung fingerprint. Kasi pag may fingerprint yan, ay siguradong nabuksan na yan. So, wala pa siyang fingerprint. Iwan natin ito. So, ito yung mga kasama niya. Slip wire.
Ang slip wire ulit. Oh, dalawang slip wire. Ganda. Ang ganda guys ng kulay. Kulay orange. Parang ano lang yung ano, yung bagong labas na iPhone 17 ba? Or iPhone 16, iPhone 17 yata yon, or 16, something na ganun. Ayan, at ito ay ground. Ayan, ground wire. Tapos ito ay temperature sensor cable. Alright. Na. So ito na lang guys. Kunin natin to. At itabi na natin tong mga to para walang sagabal. Ang ganda niya guys. Kita yung loob. Oh, ang ganda. Hindi siya tag dito guys, hindi siya yung aluminum. Okay lang yun kahit hindi siya aluminum. Kasi pag CNC to guys, mas mahal ang presyo nito. So, astig. Tanggalin natin to. Tapos ilagay natin to guys sa may hindi, i-ano mo natin to kung totoo yung ano nito. True rate. Ayan. Tingnan natin guys kung true rate to kasi para sure. Power Z gamit tayo. Doon tayo sa 140 watts. Saksak natin to rito. Ayan, so saan ba yun ito? Tingnan natin to, yan guys. Okay. Ito, hindi ito. Auto. Ayan, ready. Detection. Ay, namatay. Kuha lang ako ng ano guys, pang powered nito, pang power up. Wait lang. So, ayan guys. Lagyan natin ng power muna to para sure. Ayan. So, okay lang ulit natin. Tingnan natin ang kakalabasan niya guys. Sana true rate siya guys kasi mabigat talaga siya eh. Although kahit na tag dito mabigat, minsan peke eh. Kasi nilalagyan nila ng pabigat. So ayan guys, tignan natin. Yup. 140 watts. 140 watts guys. Nice. Stig. Okay na ako done. 140 watts. Ano tagli bawing-bawi na ako guys. Bawi na agad ako dito sa power supply na to. So na tayo maglagay sa 140 watts. Tapos ilalagay natin siya dito. So pakita ko muna sa inyo guys itong mga to. Ito yung DC barrel jack. So gumagamit siya dito guys ng 5525 na DC barrel jack. Ito. Tapos ito type C guys para sa input din to guys. Okay. So ito para sa temperature. So dito naman siya guys sa temperature nito. Ayan. Tapos dito ito guys ground. Ayan o, nakita nyo ground. Ayan. Tapos dito sa kabila weird yun ground. Kasi nakalagay dito guys ground. Hindi, ano to, ground or sleep. Ayan.
So, okay na yun. Kasi kitang-kita nyo naman yung ano rito eh. No? Ito yung sa slip wire tapos sa ground. Diba? So, ito yung sa slip wire. Yan. Tapos ito yung sa ground. Diba? So, ito yung positive. Yan. Tapos ito yung sa negative. Yan. Tapos ito guys, talagay ko yung power niya. Pang power. Ayun o. Yung. Oh, may kulay sa loob. Ay, akala ko may dumi. Akala ko guys may dumi. Hindi, ano yan. Wala kasi yung tip. Ito, tip sensor yan. So, lagyan natin yung tip dito. Ang galing, automatic guys. Na-detect. Alam niya kung ano yung nakalagay na tip. So, dito yan guys. So, wow. Wow. So, tingnan muna natin itong mga to. So, paano ba to? Uy, nag-on agad. Nag-on agad. Nag-on agad. Humusok na agad. Ayan, in-off ko eh. So, ito yung on. Pagka nandoon kayo guys. So, paano to? Uy! Wait lang. What the heck? Okay. So, eto guys. Eto, para dito yan guys. Ito. Oh. So, pang-on din siya. So, paano pag in-off natin? Hold natin to. Ayun. Okay. So, ayan guys. Nakita niyo yung mga parameter niya. Oh. Naka-maximum lang 140 watts. Kasi yung charger natin guys ay 140 watts lang. So, tingnan natin kung kaya ng 200 watts to. Paano to? Okay, so ito yung okay. Guys, yan yung okay. Ito, nababago siya, okay. Tapos ano to? Okay, so ito yung back. Ito yung okay, tapos ito yung back. Tama ba? Oo nga, ito nga yung back guys. So ito yung back, tapos ito yung okay. So, para tayo sa settings. Ito yung mga settings talaga niya guys. Info. Namatay. Ba't kaya? Hindi. Settings ulit. Ba't siya namatay sa info? Ayun o. Ba't kaya no? Settings. Backlight step. Standby. Sleep time. Temperature calibration. Temperature. Sleep temperature. Working temperature 3. Working temperature 2. Working temperature 1. Depth work. Hindi ko siya guys sure kung ano yung depth work. Siguro yung mode yan. Factory reset or reset factory. Information, hindi ko sure guys bakit hindi siya dumadiretso. Tingnan ulit natin. Wala talaga guys. Matay siya. Hindi ko pa sure guys kung bakit. Pero okay lang. So, balik ulit tayo dito. Tip. Type. So, automatic. Nalalaman yung type ng tip natin. So, automatic yung guys mag-a-adjust yung wattage nun, syempre. So, ayan. Low voltage protection, 11 volts. Tapos, yung language select, syempre English.
Tapos yung volume ng beep, level 3. Temperature type, syempre nasa C tayo kaysa sa F. And then power, yan na guys, back to ano na ulit kanina. So hold lang natin to para maging going back guys siya. So eto guys, temperature, tingnan natin to. Temperature, siguro ito yung temperature nito. Ito nga guys yung temperature nito. So calibration siya guys ng temperature. So ito, i-calibrate natin yung totoong temperature nito rito. Kaya may ganito rito. So ito, alisin ko na to kasi hindi na natin guys, kaya hindi na natin kailangan i-calibrate yung temperature niyan guys kasi bago naman yan eh. Calibrated na yan syempre. So ayan guys, at mag-try tayo guys ng magsoldahan. Ayan. So go back. Tapos na tayo sa init. Ayan guys, sa init. And then wait lang, hanap ko ng pwedeng gamitin sa solda. Eto guys. So solda tayo guys. Tingnan natin. So ginamit ko guys gumamit ako guys yung fume extractor para hindi mabaho yung usok. So open, I mean na natin i-power. Ayan na. Okay. So pagka pinindot mo to guys yung ito, yung knob, pwede baguhin from graph to digital. Tapos pwede mo siya guys baguhin yung temperature. Yan, gagalaw-galing mo lang to. Galing guys, ang ganda niya. Nagagandaan ako sa kanya. Tsaka makikita nyo guys yung voltage, wattage, tsaka yung kung ilang resistance ng tip. Ayan o. So ano tayo guys dito, 340. Ang bilis niya guys, promise. Grabe. Grabe to guys, kahit makakapal yung pads, saglit na saglit lang oh. Ganda, promise guys. Hindi ako nagloloko sa inyo. Ganda siya guys gamitin. Oh, grabe. Hindi nyo pala guys nakikita, kaya pala. Kaya nyo zoomin natin. Ayan makakapal yung wire nyan. Ayan guys, yung negative nito makapal yan kasi grounded yung buong ano nyan eh, buong board. Ano kasi to guys, multiple layer yung board nito, so doon tayo sa ground. Tingnan natin kung gaano siya kalakas. So gawin natin mga 350. Ano nyo diba? Saglit lang. Grabe. Walang delay. Wala siya guys delay. Wait lang, nilisin ko lang yung tip. Dito tayo sa may ground walang delay guys. Grabe, ang galing. Ano pa yan ang tip ang gamit ko dyan yung B or yung B1. Although B lang nakasulat doon, pero B1 siya guys. Grabe wala siyang delay guys. Wala. Okay. Galing. Tanggal tayo ng parts. Tanggalin natin yung IC. Ito guys. Yan, tanggalin natin yan Sulit lang yan, tanggal yan. Tanggal guys. Tanggal. Saglit lang. Pag kinabit yan, ganun lang din yung kabit yan. Tanggalin lang natin yung nito, dumi. So, kuha lang tayo tweezer. Ayan, tanggalin lang natin yung mga rito, mga excess. Ayan
Ayan guys, balik natin to rito. Kahit na ito lang din ang pambalik natin guys, okay lang din to. Hindi ko makita gaano. Hindi ko guys makita kasi nakaharang yung ano natin. Pero pwede na to guys pangkabit na din. Wala, hindi ko makita. Hindi ko makita guys. Mas pa tayo dito ng ano, component. Diba? Tanggal. Tanggal na yan. Ayun. Kala ko nakadikit eh. Diba? Tanggal. So, yun lang guys. Maganda siya guys gamitin. Lalo na yung mahilig sa ano sa JBC na tip tulad nito. Maganda gamitin to guys, promise. Ayan. Wala lang siyang ilaw tulad nung akin, yung DIY ko na ilaw. Pero magandang gamitin to guys, promise. Ganda. Grabe. So, ayan guys, at kung may tanong kayo, comment lang kayo guys. Ayan. So, baka mostly ito na yung gagamitin kong tip pag nagsasolda ako. Kasi guys, bumili din ako ng iba't ibang ano nito, handle. So, para magamit ko sa mga micro solder. Ayan. So, isa na lang yung gagamitin kong controller. Ayan. So, ganda niya guys. Oh. Ayan siya guys. Oh.